Alam natin yung pakiramdam na mayroon kang plano sa pera. Nakalagay sa notes mo kung magkano dapat ang budget, kung saan pupunta ang sweldo, anong bills ang kailangan bayaran. Pero pagdating ng actual na araw, iba ang nangyayari. May biglang gastos, may kailangang tulungan sa pamilya, may bagay na hindi mo na isama sa computation. At sa dulo ng buwan, parang bumalik ka na naman sa simula. Hindi dahil walang plano, hindi dahil tamad ka, kundi dahil yung consistency ang hindi nag-hold. Maraming tao ang nag-iisip na ang consistency ay tungkol sa discipline lang. Parang kung mas matigas ang loob mo, mas kakayanin mo. Pero ang totoo, hindi tungkol sa willpower ang consistency. Tungkol siya sa structure, sa kung paano mo ina-arrange ang buhay mo para hindi ka umasa sa motivation every single day. Kasi ang motivation, dumadating at nawawala. Ang energy, may araw na mataas, may araw na wala. Pero ang structure, nandyan kahit anong mangyari. Dito papasok ang simpleng katotohanan na hindi masyadong pinag-uusapan. Ang consistency hindi nabubuo sa malalaking desisyon. Nabubuo siya sa paulit-ulit na small actions na ginagawa mo kahit walang pumapansin, kahit walang immediate result. Yung tipong walang pumupuri sa'yo, walang nakaka-appreciate, pero ginagawa mo pa rin kasi alam mong yan ang kailangan. At kung nandito ka ngayon, watching this video, ibig sabihin, alam mo na yung feeling na paulit-ulit kang bumabalik sa zero. Alam mo yung effort na nilalagay mo, pero parang walang nangyayari long-term. So before we go deeper, if this resonates with you, pakiclick lang ng like button. Hindi dahil may mangyayaring magic, kundi dahil nakatutulong sa algorithm para makita ng mas maraming tao na pareho nating nararanasan to. Walang guarantee, walang promise. Just a simple way to make this content reach more people. Bumalik tayo sa consistency. Karamihan sa atin, nag-start tayo ng personal finance journey dahil may trigger event. May utang na kailangan bayaran. May emergency na walang pambayad. May realization na lumalaki na tayo pero wala pa ring ipon. At sa moment na yon, sobrang motivated tayo. Nag-research tayo, nag-organize ng spreadsheet, nag-commit na this time iba na. Pero after 2 weeks, 3 weeks, bumalik na tayo sa dati. Hindi dahil hindi natin gusto, kundi dahil yung starting energy hindi sustainable. Yan ang unang mali na kailangan nating tigilan. Yung pag-asa sa motivation para kumilos. Kasi ang motivation based on feeling. At ang feeling hindi consistent. May araw na feel mo lahat. May araw na wala kang gana kahit sa simplest task. Kung umaasa ka sa feeling para gumalaw, laging may dahilan para hindi kumilos. Laging may excuse na valid naman talaga, pero end result, walang nangyayari. Ang totoo, consistency is built on repetition, not inspiration. At yung repetition na yan, kailangan maging part ng normal routine mo, hindi special effort. Tingnan mo yung pagsipilyo ng ngipin. Hindi mo kailangan ng motivation para magsipilyo. Ginagawa mo lang kasi part na ng system mo. Walang internal debate. Walang mamaya na lang. Automatic na. Yun ang consistency. Yung action na hindi na kailangan ng deciding moment. So paano mo maabot yung level na yan sa finances? Dito papasok yung konsepto na nabasa ko mula kay Napoleon Hill tungkol sa habit formation. Hindi siya yung libro mismo ang magsasalba sa'yo. Hindi magic yung principles. Pero may isang observation siya na applicable. Ang habit nabubuo kapag yung action ay naka-anchor sa existing routine. Ibig sabihin, hindi mo kailangan lumikha ng bagong oras o bagong disiplina. Kailangan mo lang i-attach yung behavior na gusto mo sa isang bagay na ginagagawa mo na. Halimbawa, kung every sahod day, ang routine mo ay mag-withdraw agad para may cash, dun mo pwedeng i-attach ang pag-transfer ng fixed amount sa savings. Hindi ka mag-iisip ng bagong schedule. Hindi ka maghihintay ng perfect timing. Kasama na siya ng withdraw process mo. Habang nag-withdraw ka, nag-transfer ka na rin. Naging part na ng daloy, hindi additional task. Pero dito rin nangyayari yung common mistake. Ang daming gustong baguhin sabay-sabay. Gusto nang mag-ipon, mag-budget, mag-track ng expenses, mag-cut ng luho at mag-start ng side income. Lahat sa isang buwan. At dahil overwhelming, wala ni isa sa mga yan ang tumagal. Kasi ang consistency hindi nabubuo sa dami. Nabubuo sa focus.
Mas maganda na may isang bagay na ginagawa mo ng tuloy-tuloy kaysa 10 na ginawa mo ng isang beses lang. Kaya kung gusto mo ng tunay na consistency, kailangan mo talagang piliin. Ano yung one thing na kung gagawin mo ng regular, mag-create ng foundation para sa iba? Para sa karamihan ng tao, yun ay ang pag-separate ng pera bago gumastos. Hindi savings after spending. Savings before spending. Kahit maliit, kahit 500 pesos lang. Basta automatic, basta hindi optional, basta hindi na kailangan ng mental effort. Yan ang itigil mo, yung pag-asa na dadating yung perfect time para mag-start ng mabuti. Yung paghihintay na stable na ang lahat bago ka mag-commit. Kasi ang katotohanan, hindi darating yung perfect conditions. Laging may emergency. Laging may kailangan ng pamilya. Laging may gastos na hindi inaasahan. Kung maghihintay ka ng clear road, hindi ka magsisimula. Ang panatilihin mo naman, yung awareness na may plano ka, kahit hindi mo nasusunod perfectly. Kasi maraming tao, pag nag-fail sila ng isang araw, binitawan na nila lahat. Parang, bumagsak na rin ako, wala na. Pero ang consistency hindi ibig sabihin perfect streak. Ibig sabihin bumabalik ka kahit bumagsak. Ibig sabihin may structure ka na kahit minsan ka mag-deviate, alam mo kung saan ka babalik. At yung kailangan mong i-adjust, yung expectation mo na makikita mo agad yung result. Kasi sa finances, ang progress ay hindi linear. Hindi porket nag-ipon ka ng 3 months, may emergency fund ka na. Hindi porket nag-budget ka ng 1 buwan, controlled na lahat. Ang totoo, yung progress, gradual. Minsan parang wala. Minsan parang bumabalik ka pa nga sa likod. Pero habang tumatagal, nag-compound yung mga small decision. At pagdating ng 1 year, 2 years, makikita mo na yung gap between you and your old self. Dito kasi nangyayari yung frustration. Nag-e-expect tayo ng immediate feedback. Nag-iipon tayo ng 1 linggo, tapos chinek natin agad kung may progress. Wala pa, tapos titigil na. Pero ang consistency, hindi tungkol sa immediate reward. Tungkol siya sa delayed consequence. Yung mga bagay na hindi mo makikita ngayon, pero makikita mo after consistent action over time. So in practical terms, ano ba talaga ang kailangan mong gawin? Itigil mo yung paghahanap ng complicated system. Yung tipong maraming kategory sa budget, maraming app, maraming tracker. Kasi kapag complicated, hindi mo susundan. Start with one rule. Pag sweldo, may automatic na portion na nililipat sa separate account bago mo makita. Kahit 10% lang, kahit 5% kung yan ang kaya. Basta nandyan. Basta walang decision moment. Kasi pag nag-decide ka every time, may chance na mag-decide ka ng mali. Panatilihin mo yung honest assessment ng situation mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ipakita sa iba, pero kailangan mo malaman kung saan talaga pumupunta pera mo. Hindi dahil magsi-self-blame ka, kundi dahil kung hindi mo alam yung baseline, hindi mo alam kung may improvement. Maraming tao ayaw mag-track kasi nakaka-guilty. Pero yung guilt, hindi nakakatulong. Ang nakakatulong ay yung data, yung simpleng list ng saan napunta yung huli kong sweldo. Kahit hindi detailed, kahit rough estimate lang, i-adjust mo yung timeline mo. Kung nag-i-expect ka ng result after 1 month, palitan mo ng 3 months. Kung 3 months, palitan mo ng 6 months. Kasi yung totoong improvement sa finances hindi overnight. Hindi dahil sa breakthrough moment, kundi dahil sa paulit-ulit na maliit na decision na nag-compound over time. Parang exercise, hindi ka mapapayat dahil nag-gym ka ng 1 beses. Pero kung consistent ka, after 6 months, iba na yung result. At tandaan, yung consistency na sinasabi natin dito, hindi tungkol sa perfection. Tungkol siya sa default behavior. Ibig sabihin, kahit bumagsak ka, alam mo kung ano yung tamang gawin. Kahit may unexpected gastos, bumabalik ka sa process mo. Kahit may binigay ka sa pamilya na hindi naka-budget, next sahod, tuloy pa rin yung automatic transfer mo sa savings. Walang drama, walang breakdown, tuloy lang. Yung cost ng walang consistency, hindi agad makikita. Hindi yan biglaan. Pero habang tumatagal, lumalaki yung gap. Yung mga taong may structure, kahit simple lang, unti-unti silang umaakyat. Yung walang structure, kahit anong effort, parang tumatakbo sa treadmill. May galaw pero hindi umuusad. At ang nakakalungkot hindi dahil walang effort,
kundi dahil yung effort, scattered. Walang direction. Walang build-up. Imagine mo after 3 years. Yung taong nag-start ng simple system, kahit may lapses, may foundation na. May emergency fund na kahit hindi malaki. May habit na ng pag-separate ng pera bago gumastos. May awareness kung saan pumupunta ang sweldo. Habang yung walang system, after 3 years, pareho pa rin ang cycle. Pareho pa rin ang stress. Pareho pa rin ang feeling na walang progress kahit nag-work naman. At yan ang mahirap tanggapin, na yung difference between the two, hindi dahil sa sweldo, hindi dahil sa opportunity, kundi dahil sa paulit-ulit na decision na naging automatic na. Yung tipong hindi na kailangan ng pep talk, hindi na kailangan ng motivation video, ginagawa lang kasi part na ng sistema. Yung consistency, hindi naman kailangan maging complicated. Kailangan lang maging consistent. Walang perfect method, walang guaranteed formula. Meron lang yung simpleng truth. Yung ginagawa mo ng paulit-ulit, yan ang nagiging parte ng buhay mo. At kung yung ginagawa mo ay yung tama, kahit maliit yung result ay lalaki over time. Kaya kung nandito ka ngayon, hindi dahil kailangan mo ng bagong technique. Kailangan mo lang ng clear understanding kung ano yung itigil, ano yung panatilihin, at ano yung i-adjust. At pagkatapos ulitin mo. Hindi dahil exciting, kundi dahil yan ang gumagana. Walang shortcut, walang hack. Meron lang yung process. At yung process, nabubuo sa consistency. Yung journey na to, hindi one-time decision. Ongoing process siya. At kung gusto mo pang maintindihan yung ibang aspects ng financial behavior na karaniwang nagiging hadlang, manood ka ng next videos. Walang guarantee, walang instant solution. Pero may continuation ng conversation na ito. At kung consistent ka sa pag-absorb ng information, lilinisin mo yung thinking mo over time. Simple lang. Paulit-ulit. Yun lang. Tanong, ano yung isang financial action na alam mong kailangan mong gawin regularly pero laging nape-postpone mo? At ano yung dahilan mo sa sarili mo every time na hindi mo ginagawa?